Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave na rin po ang Radyo Pilipinas World Service at napapakinggan po tayo sa ibayong dagat at para po ito sa mga overseas Filipino workers at sa ating pong mga seafarers. Siyempre, sa pakikipagtulungan pa rin po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States for Global Media o iyon pong dating kilala na Voice of America. Sa English program po na napapakinggan tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay available po sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po na umeere tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, isa sa mga kahilingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Pasko ang pagkakaroon ng maayos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ang inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang latest podcast kung saan nakadaupang palad nito ang 3 estudyante. Ayon sa Pangulo, good budget ang maibibigay na regalo ng Kongreso sa sambayanang Pilipino. Bago ang December 25, inaasahang maisusumite ng Bicameral Conference Committee ang enrolled copy ng 2026 General Appropriations Bill at mula rito mapag-aaralan at malalagdaan ito bilang General Appropriations Act of 2026 o ang GAA 2026. Kasama rin sa Christmas wish ng Pangulo ang magkaroon ng mas maraming oras kasama ang buong pamilya. That for Christmas that the legislature will provide us a good budget. Intangible, more time with my family. Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling pundasyon ng bansa at hindi matutumbasan ang kahalagahan ng edukasyon lalo na sa paghubog sa kaalaman at kasanayan ng bawat Pilipino. Sa latest podcast ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inihayag nito na sana'y maipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ng kanyang administrasyon sa edukasyon upang magdulot ng pangmatagalang resulta para sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga Pilipino. Dagdag pa ng punong ehekutibo ang edukasyon ay isang karapatan ng mga Pilipino na dapat na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ito anya ang dahilan kung bakit isa ang sektor na ito sa binubuhusan ng pondo upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Patuloy na pagsasanay at suporta sa mga guro, pagbibigay ng malinis na palikuran sa mga paaralan at pagpapalakas sa mga sa pagkatuto ng mga estudyante sa STEM subject.
Education is one of those things that I hope we can get started in such a way na kahit wala na ako dito, kahit na wala na kami dito, not my administration is no longer here, that this will continue, that this will masanay ang tao so that it becomes a right. And if it is taken away from you, you can demand for it to be brought back. Karapatan namin yan magkaroon ng ganyan. Huwag niyong tatanggalin yan. Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, muling binuksan ang San Juanico Bridge sa mas mabibigat na mga sasakyan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa naturang tulay. Masayang ibinalita ng Pangulo na napabilis ang naging trabaho ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kaya pwede na ngayong makadaan ng two-way ang mga truck na may bigat na 15 tonelada. Anya, malaking ginhawa ito sa mga cargo truck na kinakailangan pang isakay sa roro para umikot patungo sa ibang port noong isinara ang tulay sa malalaking truck. Dagdag ng puro ehekutibo, may plano ang lokal na pamahalaan na gawing one-way ang San Juanico Bridge sa gabi at walang maraming sasakyan para maaaring makadaan ang mga malalaking truck na hanggang 30 tonelada. There is a plan from the local government, Mayor of Tacloban has brought it up, na paggabi, pag mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one-way lang kahit yung malalaking truck. Kasi kung sa ngayon, two ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one-way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one-way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para tiyakin na one-way lang ang takbo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Banago Port Improvement Project sa Bacolod City. Katuwang ng Pangulo sa aktibidad sina Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Ayon sa Pangulo, ang mga ginawang pagpapaunlad sa Banago Port ang magiging standard na disenyo sa mga terminal at port sa bansa. Binigyang diin ng punong ehekutibo ang kahalagahan na mayroong standard o pare-parehong disenyo ang mga pantalan. Ito'y para alam ng mga bumabiyahe kahit saang terminal ang mga importanteng lugar gaya ng bilihan ng ticket, pasukan o hintayan. The original traffic dito was 50, kaya ng old building. Yung old building kaya mag-process ng 50 passengers at any one time. Ngayon, ang capacity ngayon nito is 500 passengers. Kaya malaking bagay at saka nakita naman ninyo, iba na talaga pagka maayos at maliwalas at make the traveling experience para sa ating mga kababayan a little more pleasant. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binisita rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Maritime Polytechnic na nagsisilbing Maritime Training at Research Center. Ibinahagi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang naturang pasilidad ay proyekto ng dating unang ginang Imelda Marcos. Ani Castro, ininspeksyon ng Pangulo ang mga modernong kagamitan sa center gaya ng Full Mission Bridge Simulator, Liquid Cargo Handling Simulator at Engine Room Simulator software upgrade. Anya, pwede nang magamit ang mga ito simula January 2026. Dagdag pa ng Palace Press Officer sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan na ito ng National Maritime Polytechnic, makakaya na ng ating mga marino na makipagsabayan sa pandaigdigang pamantayan. Ayon sa Pangulo, nagsisikap ang pamahalaan upang gawing mas moderno ang training equipment at facilities ng National Maritime Polytechnic upang makipagsabayan ang mga marinong Pinoy sa pandaigdigang pamantayan. Para kay Pangulong Marcos Jr., una ang mga Pilipino, una ang mga marino. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinilala ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Egon Cayosa ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad na ipasa bilang batas ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cayosa na bagamat mayroong mga nagkokomentong kulang pa ang detalye sa mga bersyon ng naturang panukala, maaari itong ayusin sa pamamagitan ng pagdedebate sa interpelasyon. Ang mahalagaan niya ay mayroong pundasyon na batas. Dagdag dito, kung kailangang paghusayin, pwede ring isunod sa hinaharap ang mga reforma para rito. Pagbibigay din ito, mas magandang mayroon ng pagsisimulan dahil kawawa ang taong bayan na naaabuso ng mga dinastiya. Sayang din kasi anya ang husay at talino ng iba na napupunta sa pribadong sektor na pwede rin sanang mapunta naman sa paglilikha ng mas epesyenteng pamahalaan. Importante itong ginawa ng ating Pangulong Marcos Jr. sapagkat for the first time, tinayan ng isang presidente yung kanyang political capital, whatever remains of it, behind this. So we should recognize that as it is. Kasi meron ding iba na sasabihin, at nag-file ka agad yung kanyang anak, diba? At yung kanyang kaalyado sa House of Representatives. Sana ko naman si Senate President Tito Soto, ilagay din niya yung kanyang liderato behind this. We hope that will happen. Yung iba naman na matagal nang may inihain, yung iba naman na opposition, batikos na lang ng batikos, kulang daw. Maaring totoo yan, but di ba kaya nga may proseso ng paggagawa ng batas para kung sa tingin mo mas maganda yung version mo, edi kumbinsihin mo dun sa pagdidebate, sa interpellation. Na yun ang ilagay. Oo. Oo. So we have to recognize that Yes. this president has done something that is unexpected or that something that should have been done a long time ago. Constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sang-ayon si Constitutional Law Expert Attorney Domingo Egon Cayosa na isyu ng hustisya o justiciable issue ang matagal nang hindi pagkakapasa ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kongreso. Ngunit ipinunto nitong dahil pantay-pantay ang tatlong sangay ng pamahalaan, ehekutibo, lehislatibo at hudikatura, hindi maaaring ang Korte Suprema ang gagawa ng batas. Kaugnay ito ng pahayag ni Caloocan Congressman Edgar Erice na nais niyang magkaroon ng ruling ang Korte Suprema na isabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill. Paliwanag naman ni Cayosa, justiciable issue man o hindi, hindi ito dapat maging rason para hindi ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Wala anyang magandang kahihinatnan kung ipapasa-pasa lamang ang responsibilidad sa matagal ng pagkakatenga ng panukala. We have to understand that the executive, the legislative, and the judiciary are co-equal, separate, independent departments. At kung titignan natin, hindi lang ngayon, matagal nang may mga fina-file sa Supreme Court na hinihingi na utusan ang Kongreso na, oy, ipasan nyo na yung, i-define nyo na anong political dynasty. Malinaw kasi ang mandato ng Constitution. But it's also settled principle na hindi pwedeng utusan ng magkaibang departamento ang co-equal branch of government. Okay. Dalawa, sasabihin ng Kongreso, meron na nga kaming final Nawawalan lang kami ng oras o kaya hindi kami makakuha ng boto. So hindi naman pwede ang Supreme Court ang gagawa ng batas. Ang nakalagay sa Constitution, responsibilidad ng Kongreso na i-define ang political dynasty. However they will define it. Ang katotohanan, hanggang ngayon, 38 years na tayo, hindi pa yan ginagawa ng Kongreso. Constitutional Law Expert Attorney Domingo Egon Cayosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Update naman sa Bicameral Committee, nagpapatuloy ngayong linggo, ika-14 ng Desyembre, ang ikalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing para sa 2026 National Budget na isinasagawa at naka-livestream bilang bahagi ng pagtitiyak ng Kongreso sa transparency at pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Ayon sa Kamara, ang pagbubukas ng BICAM proceedings resulta ng ilang buwang reforma upang gawing mas malinaw at masusuri ng publiko ang buong budget process. Kabilang dito ang pag-alis sa small committee, pagbuo ng Budget Amendments Review Subcommittee, pagla-live ng mga pagdinig at ang kauna-unahang People's Budget Review na nilahukan ng mga civil society group. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinutulak sa Bicameral Conference Committee ang karagdagang pondo para sa PhilHealth at sa 2026 National Budget. Habang kinukwestiyon ng ilang senador ang paggamit ng mga dating nailipat na pondo ng ahensya. Sa pagdinig ng BICAM sa panukalang pambansang budget, iginiit ni Senadora Loren Legarda na sundin ang Sin Tax Reform Act na nagtatakda na ang malaking bahagi ng buwis mula sa alak at sigarilyo dapat mapunta sa sektor ng kalusugan at PhilHealth. Ayon sa kanya, bagamat may 60 bilyong pisong inilaan sa bersyon ng Kamara at 53 bilyong piso sa National Expenditure Program, kulang pa rin ito sa pondong nararapat para sa ahensya. Tinukoy rin ng mambabatas ang tinatayang mahigit 236 na bilyong pisong pondo para sa public health na hindi naibigay sa mga nagdaang taon. Samantala, kinuwestiyon ni Senador Amy Marcos kung paano ginamit ng Department of Finance ang 60 bilyong pisong tinukoy na excess PhilHealth funds na inilipat sa National Treasury. Nauna nang inatasan ng Korte Suprema ang pagbabalik ng naturang pondo sa PhilHealth na isasagawa sa pamamagitan ng alokasyon sa 2026 National Budget. Umaasa ang mga mambabatas na maitama sa BICAM ang mga kakulangan sa pondo upang masiguro ang sapat na suporta sa PhilHealth at ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng universal healthcare para sa mga Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago pa man magsimula ang deliberasyon ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bicameral Conference Committee, humiling ang ahensya sa Senado na ibalik ang mga ibinawas na pondo sa 2026 proposed budget nito kasunod ng pagbabago sa Construction Materials Price Data o CMPD. Ayon sa DPWH, nabawasan ang alokasyon ng ilang proyekto matapos gamitin ang lumang datos ng presyo ng construction materials. Dahil dito, iginiit ng ahensya na pahintulutan silang ipatupad ang mga pagbabago sa project costs gamit ang updated CMPD special issuance bilang bahagi ng kanilang executive functions upang matiyak ang maayos at tamang pagpapatupad ng mga proyekto. Nilinaw din ng DPWH na ang hinihiling na reconsideration ay upang maiwasan ang maling costing, pagkaantala, posibleng hindi pagpapatupad ng mga proyekto at mga legal o administratibong issue na maaaring magdulot ng underspending. Bilang pagsunod sa bagong CMPD, naglabas na ang DPWH ng Department Order na nag-uutos sa mga regional at district engineering offices na ayusin ang programs of work, rebisahin ang approved budgets for contracts, magsumite ng kompletong dokumentasyon, at sumunod sa mga itinakdang proseso bago ang procurement. Binalaan din ang mga lalabag na mahaharap sa kaukulang parusang administratibo at posibleng kasong kriminal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinalakay sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 1 bilyong pisong pondo para sa Project NOAA bilang bahagi ng 2026 National Budget na layong palakasin ang flood control at mitigation efforts sa buong bansa.
Bagamat nakapaloob sa University of the Philippines System ang Project NOAA, nilinaw sa BICAM na ang pondo ay para sa kapakinabangan ng lahat ng ahensya, partikular ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Inaasahang mas paiigtingin ng Project NOAA ang pakikipag-ugnayan nito sa DPWH sa mas maayos na pagdesenyo at masusing pag-monitor ng mga flood control projects. Sa ilalim ng panukala, gagamitin ng Project NOAA ang advanced flood modeling at simulation upang matukoy kung saan talaga kailangan ang mga flood control structure hanggang sa eksaktong lokasyon at tamang taas ng mga ito. Layunin nitong maiwasan ang pagtatayo ng mga proyekto sa mga lugar na hindi naman kinakailangan sa pamamagitan ng dagdag na 1 bilyong pisong pondo. Inaasahang mas magiging siyentipiko, epesyente at epektibo ang disenyo ng mga flood control at flood mitigation systems sa mga sumusunod na taon bilang paghahanda sa mas matitinding pagbaha at maiwasan ang korupsyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. National Housing Authority, NHA, inanunsyo na hanggang katapusan na lamang ng Desyembre ang condonation program. Si Ray Ferrer sa report. Nagpaalala ang National Housing Authority na hanggang Disyembre 31 ngayong taon na lamang ang Condonation 7 program na ipinatutupad dito. Sinimula ng programa noong Mayo hanggang Oktubre 31 ngayong taon pero pinalawig hanggang katapusan ng Disyembre. Ginawa ito ng NHA para matulungan ang mga benepisyaryo na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Ang Condonation program ay nag-alis ng 100% multa at delinquency interest at ang 75% na unpaid amortization interest para sa libo-libong residential accounts ng ahensya sa buong bansa. Batay sa pinakauling datos, nasa kabuang 477.751 milyong piso na interest charges ang nakondona para sa 7,850 benepisyaryo ng pamilya ng NHA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 71 biktima ng human trafficking mula sa Myanmar nakauwi na ng bansa bago magpasko. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Nakabalik na sa bansa ang 71 Pilipino na nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Myanmar. Dumating sila sakay ng Philippine Airlines Flight PR-733 Disyembre 12. Sinalubong at agad na inasikaso ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang ating mga kababayan kasama ang Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development, NAIA Task Force Against Trafficking at NAIA Medical Team. Bilang bahagi ng standard assistance, tinulungan sila sa immigration processing at nabigyan ng food packs, transport assistance at pansamantalang tutuluyan habang inaayos ang kanilang pag-uwi sa probinsya. Ang grupo ay kabilang sa mga nabiktima ng scam hub sa Myanmar at na-rescue sa koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga mangingisda ng Navotas nagpasalamat sa pagmamalasakit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang sektor. May ulat si Quincy Kahilig. Laking pasasalamat na mga mangingisda ng Navotas sa pagmamalasakit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang sektor, gayon din sa pagdinig sa kanilang mga hinaing. Ayon kay Renato Abad, presidente ng Samahan ng Buong Mangingisda ng Navotas Incorporated, malaking bagay para sa kanila na maiparating mismo sa pamahalaan ang kanilang isinusulong na pag-amyenda sa Fisheries Code. Paliwanag niya, masyado daw kasing nalilimitahan ng polisiya ang lugar kung saan sila pwedeng makapanghuli ng lamang dagat, lalo na ng alamang na negatibong nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Pero anya nitong Biyernes ay nagkaroon siya ng pagkakataon at kasama niya ang mga kapwa mangingisda na makausap mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa programang Paskong Baybayin.
Dito, tiniyak umano ng kalihim ang tulong para matugunan ang kanilang mga hinaing, gayon din ang iba pang mga tulong gaya ng livelihood programs sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Una-una po, maraming salamat sa ating presidente, Bongbong Marcos Jr. Dahil nakikita namin yung kanyang pagiging sincere sa pagtulong dito sa ating mga mamamayan na nasa laylayan. Una-una nga, magsasaka, ang dati kasi hindi naman kami napapansin, pero sa administrasyon ito, nakikita namin yung pagtulong. Tinig ni samahan ng buong mangingisda ng Navotas President Renato Abad. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Avian Influenza Task Force itinatag ng Department of Agriculture o DA Regional Office 2. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Take kaya nga mapasikan kampanya laban da Avian Influenza Terion 2 na organisa sa ta Regional Task Force DA Regional Field Office 2 yaw ay papatampal ta Joint DA-DOH Administrative Order Number 0010 of 2025 na pagkaruufun da peno mapabi organisado entre epektibo ipagguyo laban da AI outbreak Terion. Kavuluta Task Force DA, DOH, PNP, DILG, OCD, DOLE, BAI, DFA, AFP, DOTR, DICT, PIA, DNR, DepEd, andre LGU. Itrabaho na task force pagganwa ta Avian Influenza Preparedness Plan o AIPP pangiadde ta suporta entre pangiyawa ta kawagan para ta local operations insigida nga pag-imbestiga ti insidente ira na koordinasyon ta National Task Force para ta emergency response. Nakatutok pag-igurupot ta pangalek ira ta high-risk areas and pangiprepara ta surveillance report, information education campaign, papasikan ta biosecurity practices, andre o oras na igakumpirmado nga kaso, i-task force, imangi adde ta dorop, ta pangi serra, ta kontiminado ira nga poultry farm.
Tamaddagon awan pagkatakumpirmado na avian influenza trayon miski kunari nakaalerto lamang EDA tapeno nga iga isigida magguyo na igaman ikumpirmado nga kaso lalo ta maddagon sa nga ipangi papasyal ira na migratory birds to tropical countries kita na Pilipinas. Yato ni balita nagafuta syudad na itong gigaraw si Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Science and Technology o DOST ipinasakamay sa mga magsasaka ng La Union o La Trinidad Benguet ang isang agri-app na magpapahusay sa kanilang pagsasaka. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Inpaima ti Department of Science and Technology Cordillera ti may isang information app kadagiti mannalon ti La Trinidad Benguet ang maawagan nga Information System for Management and Utilization o Plan and Agriculture Data wenno IMULA. Ti IMULA app ket adaan kapasidad nga agkolekta kadagiti na duma-duma a datos ang mabalin ang maaramat para iti mas scientifico ken adaan sistema a panagmula ken panagtaraken kadagiti dengwen. Sigun iti DOST daytoy nga inobasyon ket mangipaay ken mangisuro kadagiti mannalon kadagiti umno a pagkasapulan iti panagtalon babaan kadagiti nakalap a datos. Ita panawan ket kasapulan agundawayan ti teknolohiya a maaramat iti pannakaparangay iti agrikultura. Ti pannakabukel ti IMULA ket babaan iti kolaborasyon ti Smart Communication ket ti Sustainable Communities Program ti DOST. Ti aplikasyon daytoy ket saan laeng nga iti munisipyo ti La Trinidad nga manamnama a maaramat to iti dadumapay a munisipyo ti Benguet. Manipod ditoy syudad iti Baguio, siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Geraldine Rodriguez ng Catanduanes nasungkit ang bronze medal sa 33rd Southeast Asian Games. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Naghatod din panibagong onra sa probinsya ng Catanduanes asin sa bilog na nasyon si Geraldine Rodriguez kan banwaanin Bagamanok makalihis masungkit ang bronze medal sa women's 400-meter run sa 33rd Southeast Asian Games na ginibo sa Thailand. Padagos man ang pagbulos kan pag-omaw asin suporta gikan sa publiko asin sports community para sa nasambitan ng atleta. Mientras tanto sa sarong entrevista, nagpahayag maning pasasalamat si Rodriguez sa Diyos. Sigun sa iya, daig subuot siya makatubod na makukuan niya ang nasambitan ng trayumpo urog na tahaloy naman niyang pangarap na makapagpuli nin medalya sa SEA Games. Marurumduman na enot ng nagpahiling nin tibay si Rodriguez makalihis magpuli nin gold medal sa women's 400-meter event sa Malaysia Open Athletics Championship na ginibo sa nasambitan ng nasyon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur mas pinaigting palalo ang mga kooperatiba at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa lalawigan. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Digital literacy ang marketing workshop na idadinagyan kay Provincial Government of Lanao del Sur para kumabang sa tanoad na umpungan nira na cooperatives at takasuad na mga kauyagan niran sa isa sektor ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sisagyang kaiyamya kapira agawi. Ayad na malaming gulimaro nagyang kay Opisina Provincial Information and Communications Technology Office ang taka PICTO. Inpedayano na Provincial Cooperative
office. Duwagawiyag yung kutwa training program ipantag ko digital literacy and digital marketing. Si ida na minilumba sa PEO conference room sa provincial capital. Malanta pag yung kay programa na sukapang dawa kumabang sa tanwa adin na mga cooperatives o MSME siran sa kausara kumabagu akasangkapan sa kapakausur. Ako kapakagaan ng mga transaction nirang kumakauyagan niran. Badila bawro ni mantua langon taman na makaokit sa digital platforms. Madakaloto minipang dokira na pitibarangan ng mga pagkitukit sa kapag-promotan no tao ko business yansi sa digital world. Detarian na sukausara sa Facebook aron din ni makandagan so tao. Niya kaswa sa mga participant sa kambal sa business Facebook page. Kapamiksura ko mga product sira, nagupid pa na process ko kaptugwa ko business siran si ko content ipag-post ako share ran sa Facebook. Kaya to kao nilang bansupad ang mga okit, ako pa kaya promote ka sa magan so business Facebook page ka. Detarian na paid advertising. Giyang kaya programa na aya din na apta iya na mala na sukasiguraduwa ko mga cooperative. Ago MSME tano sa ranaw ang makasuwa ko mga pikibagu apang kitukit sa kakuyagan si sagyang kaiya masa at digital lang untaman. Padaya ko mala ang mga programa Provincial Government of Lanao del Sur para sa kapakaisagtano ni pantag sa economy sa entero ingad teno aranaw. Makapupon si sagyang kaya ingad Dailigan City sa kan si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umabot sa bagong record na 149.1 billion US dollars ang panlabas na utang ng Pilipinas hanggang katapusan ng Setyembre, bahagyang mas mataas ng 0.1% kumpara sa nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pag-angat mula sa 148.9 billion dollars ay pangunahing dulot ng 1.5 billion dollars nitong pagbili ng mga dayuhang mamumuhunan ng Philippine Debt Securities na nagpapakita ng mas mataas na interes ng mga banyaga sa lokal na merkado.
Bahagyang nabawasan ang pagtaas dahil sa $764.6 million na net repayments at $442.5 million na valuation adjustments bunsod ng pag-appreciate ng dolyar laban sa piso. Sa kabila nito, sinabi ng BSP na nananatiling matatag ang posisyon ng bansa kung saan bumaba ang foreign debt to gross domestic product o GDP ratio sa 30.9% mula 31.2%. Ipinunto ng BSP na nananatiling malakas ang kakayahan ng Pilipinas na bayaran ang panlabas na utang dahil sa maingat na polisiya at matatag na pundasyong pang-ekonomiya. Taon-taon tumaas ng 6.8% ang external debt dahil sa bagong pangungutang, kabilang ang $3.3 billion na global bonds ng pamahalaan at $1.6 billion financing ng mga lokal na bangko. Nananatiling sapat ang Gross International Reserves o GIR na $109.1 billion na sakop ng 4.01 times ang short-term external debt, mas mataas kaysa sa karamihan ng emerging markets. Samantala, bumuti ang debt service ratio sa 8.5% mula 11.5% dahil sa mas mababang bayad sa interes at principal. Sa International Debt Report 2025 ng World Bank, kinilala ang Pilipinas bilang mas kaakit-akit sa international na mamumuhunan. Umabot naman sa $17.562 trillion o pesos ang kabuang utang ng pamahalaan hanggang Oktubre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng dagdag ng halos 40 sentimo kada kilowatt hour sa singil ng kuryente simula Enero 2026 matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagpapatupad ng Green Energy Auction Allowance o GEA-all. Ang bagong singil ay nagmula sa kahilingan ng National Transmission Corporation o Transco na magtatag ng pondo para suportahan ang mga power plant na nanalo sa Green Energy Auction o GEA ng pamahalaan. Sa isang briefing, ipinaliwanag ni ERC Director Sharon Montanier na katulad ng Feed-in Tariff Allowance o FIT-all, ang GEA-all na kinokolekta mula sa lahat ng consumer na konektado sa mga power grid. Ayon kay Montanier, lahat ng koleksyon ay inireremita sa Transco bilang tagapangasiwa ng pondo. Kasunod ng pag-aproba, inatasan din ng ERC ang Distribution Utilities o DUs, Retail Electricity Suppliers o RES, National Grid Corporation of the Philippines or NGCP at Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP na magsumite ng mga kinakailangang record para sa GEA-all audit. Ayon sa patakaran, dapat i-remit ng mga koleksyon o collection agent ang buong halaga ng GEA-all sa Transco, hindi lalampas sa ika-15 araw ng buwan matapos ang billing period. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagmamadali ang mga restaurant at food chain sa Quezon City upang makasunod sa bagong ordinansa na nag-uutos na ilagay ang calorie information sa lahat ng pagkain at inumin sa kanilang menu. Mayroon na lamang humigit kumulang 1 linggo para sumunod sa City Ordinance SP-3254 S- Series of 2024 o ang Calorie Labeling Ordinance na layong tulungan ang mga consumer na gumawa ng mas matalino at mas malusog na pagpili. Ayon kay City Health Nutritionist Dietitian Jaira Asa Sideco, nasa 56 na food businesses ang sakop ng unang yugto ng implementasyon na magsisimula sa Disyembre 21.
Bukod sa calorie count, kailangan ding ilahad ng mga establishmento ang iba pang nutrients of concern tulad ng sodium, sugar at fat. Sinabi ni Sideco na nagkakaroon ng informed choice ang mga consumers at nalalaman nila kung gaano kataas ang calories ng kanilang pagkain. Dagdag niya, ang calories ay enerhiyang nakukuha mula sa pagkain at inumin at kapag hindi balanse ang intake at physical activity, maaaring magdulot ito ng pagdagdag o pagbawas ng timbang. Ang pagpapatupad ng ordinansang ito ay sa loob ng 3 taon. Sa unang taon, mga restaurant na may 5 o higit pang sangay sa Quezon City, ang deadline ay ngayong darating na Disyembre 21. Sa ikalawang taon, mga restaurant na may 2 hanggang 4 na sangay at sa ikatlong taon, lahat ng natitirang food businesses sa lungsod. Sinabi ni Sideco na nagbibigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pagkukwenta ng calories sa pamamagitan ng mga tool at gabay. Tinutulungan din ng mga nutritionist at dietitian ng lungsod ang mga establishmento sa tamang paglalagay ng calorie labels at paggamit ng menu Eval Plus. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Magandang simula ang naitala ng Alas Pilipinas sa Men's Indoor Volleyball ng ika-33 edisyon ng Southeast Asian o SEA Games matapos talunin ang Myanmar sa straight sets 25-23, 25-20 at 25-21 nitong Sabado sa Thailand. Kinailangan munang humabol ng alas na bumagsak sa 16-21 sa unang set. Nang umabot sa 20-22 ang abante ng Myanmar, nagsimula si Mark Espejo ng 5-1 run at tinapos nina Brian Bagunas at Espejo ang set sa pamamagitan ng matutulis na atake. Nadala ang momentum sa ikalawang set, ngunit muntik pang maubos ang 21-17 na lamang ng Nationals
matapos lumapit ang Myanmar sa 21-20. Bumawi ang koponan sa isang 4-0 finishing run na tinapos ng service ace ni Jade Disquitado para sa 2-0 na bentahe. Sa ikatlong set, muling nagbanta ang Myanmar matapos mapababa ang kalamangan ng Pilipinas sa 22-18, ngunit agad itong sinagot ng national team. Tumira ng down the line si Leo Ordiales, nakapunto si Espejo mula sa block at sinelyuhan ni Owa Retamar ang panalo sa isang kill block. Pinangunahan ni Bagunas ang scoring na may 18 puntos habang nag-ambag ng tig 10 puntos sina Espejo at Ordiales. May 7 puntos naman si Peng Tagibolos at 6 si Kim Malabunga. Sa kabila ng straight set win, umaasa si Coach Angelino Frigoni na mas huhusay pa ang koponan bago harapin ang Indonesia sa susunod na 3 araw. Nagpasalamat din siya sa malaking bilang ng Filipino supporters na dumalo na anyay nagparamdam na tila naglalaro sila sa sariling bayan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balitang SEA Games pa rin, makakauwi lamang ng bronze medal si Filipina Olympian Nesty Petesio mula sa 2025 Southeast Asian o SEA Games matapos mabigo sa semifinals laban sa Indonesian na si Hassana Huswatun sa Women's 63 kg division nitong Sabado ng hapon. Mukhang kontrolado ni Petesio ang laban sa Chulalongkorn University Sports Center sa Bangkok dahil siya ang mas madalas tumama ng malinis na suntok habang iniiwasan ang tira ng kalaban. Gayunpaman, iba ang naging basa ng mga hurado at 3 sa kanila ang nagbigay ng panalo kay Huswatun. Unang beses ni Petesio na lumaban sa light welterweight division matapos magkampanya noon sa bantamweight, featherweight at lightweight. Diretso sa semifinals ang 33 anyos na boksingera at umaasang madaragdagan pa ang kanyang 6 na SEA Games medals. Sa halip, si Huswatun ang uusad para harapin ang Thai bet na si Somnuek Thananya para sa ginto. Tutuon na ngayon si Petesio sa paghahanda para sa Asian Games sa Japan sa susunod na taon. Samantala, isa pang Pinoy boxer ang tiyak na may bronze, si Flint Hara, na nagwagi via split decision laban kay Daud Flanauri Yeriko ng Indonesia sa men's 54 kg quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pasok na sa quarterfinals ng PBA Season 50 Philippine Cup ang TNT matapos talunin ng ang NLEX 119-100 nitong Sabado sa larong ginanap sa Inares Center sa Antipolo, Rizal. Nagpakitang gilas si Jordan Heading sa kanyang career high na 32 puntos mula sa 11 of 19 shooting, kasama pa ang 4 na 3, bukod pa sa 5 rebounds at 4 na assists. Dahil sa panalo, natigil ang 2-game skid ng TNT at lumakas ang tsansa nitong makuha ang twice-to-beat advantage sa susunod na round habang pumantay sa 6-3 ang tropang 5G kasama ang Converge at Magnolia. Bagamat pasok na sa quarterfinals, kailangan ng NLEX na wala si Robert Bullock na talunin ang Converge upang manatiling buhay ang kanilang twice-to-beat bid. Sa naunang laban, nakamit ng San Miguel ang ika-7 sunod-sunod na panalo matapos padapain ang nalaglag ng Blackwater 116-92 sa parehong venue. Umakyat sa 72 ang Beermen ni Coach Leo Austria, kasado ang rain or shine sa tuktok ng team standings. Samantala, nalugmok pa sa 1-9 ang Blackwater, kapantay ng Terra Firma sa pinakailalim. Pinangunahan ni Don Troliano ang Beermen sa nalikom nitong 22 puntos habang nag-ambag si CJ Perez ng 16 na puntos.
3 pang beermen ang nakapagtala ng double digits, kabilang dito sina Rodney Brondial, Jericho Cruz at Junmar Fajardo na nakagawa ng 15, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Bonggacious ang kasal ni Kiray Celis at Stefan Estopia kahapon na ginanap sa Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Newport City Complex, Pasay City. 33 pa lang ang kanilang ninang habang 29 naman ang kanilang mga ninong. At kabilang sa dumalo sa naturang kasal, sina Senator Bongo, Dingdong Dantes at Marian Rivera, Enchong D, R.C. Munoz, Eugene Domingo at humabol pa sa reception si Unkaboggable star Meme Vice Ganda. Si Love Crizel ang little bride and major sponsor ng nasabing kasalan. Umiyak si Kiray sa kanilang vows dahil ang swerte-swerte raw niya sa kanyang napangasawa. Samantala, yellow naman ang naging motif ng naturang kasal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, grieving ngayon ang singer-songwriter na si Ogie Alcacid. Nawalan kasi siya ng special friend na nagbibigay ng kaligayahan sa kanilang bahay. Quote and unquote, "You have loved us from the very beginning, you and your pure heart. These past few days have been so difficult for you and my heart broke each time I had to pat you as I knew this day was nearing. Ringo, thank you for the endless joy you gave us, for protecting our home from intruders, and for welcoming us back and our guests with loving barks. You were really a special friend, and I will miss you so much. Roam free now in dog heaven, Baba." Yan ang buong post ni Ogie. Kalakip ang photo sila ng kanilang minamahal na alaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, matagal nang magkaibigan pala ang mga aktor na sina David Licauco at Dustin Yu. Mula nang makalabas mula sa Pinoy Big Brother House ay naging abala na si Dustin sa kabi-kabilang mga proyekto. Kamakailan ay nagpahayag si David ng kanyang damdamin tungkol sa kaibigan, matagal na kasing hindi nagkikita at nagkakasama ang magkaibigan. Quote and unquote, "Siya yung hindi nagpakita, naging busy na ako sa showbiz pero siya yung priority ko. Ngayon anyari, same lang yon yung
Maria Clara at Ibarra, grabe ang business ko. Kung saan-saan ako pero lagi ko siyang kasama. Yan ang say nga ni David. Agad naman nagbigay ng reaksyon si Dustin tungkol sa mga salitang binitawan ng kanyang kaibigan. Quote and quote, sabi ko, if there's something na parang may nafe-feel siya, you can talk to me anytime. I mean, sabi ko, sorry. Part of me would also want to apologize kasi parang nare-realize ko na nung time na yon busy rin naman siya, pero ako kasi nun hindi ako busy. So, ako yung laging, ngayon, busy kami both. So, yun yung gusto kong i-explain sa kanya. Para sa dating PBB housemate ay naiintindihan naman niya ang mga naging hinaing ni David. Quote and quote, as in wala na kaming time para lumabas pa pero I get him, super valid naman. Yan ang pagtatapos ng Kapuso Actor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kay Susan Aison at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. Kay Steph Vicente para sa showbiz at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.